Tinamaan ng sibat ang batang ito. Ang pangalan niya ay si Hanmaru. Isa siyang tambay na bigo, na 4 na beses nang bumagsak sa pagsusulit. Isang araw sa loob ng gubat, isang sibat ang bumaon sa katawan niya. Isang halimaw naman ang sumugod para kagatin siya at tuluyang tapusin. Pero lumaban si Hanmaru at nangagat din ng pagkalakas-lakas. Nilamon niya ito para lang mabuhay. Ang mundong ito ay kasalukuyang sinasakop ng mga halimaw at demonyo. Pero mula ng araw na yon, tuwing makakakita siya ng halimaw, parang gusto niya itong lamunin, isang matinding gutom na nagpapalakas sa kanya sa pamamagitan ng kakaiba niyang ebolusyon. Nagsimula ang eksena sa isang bawal na lugar kung saan balot ng dilaw na alikabok ang isang kahina-hinalang kampo. Sa gitna ng usok, may isang taong naghahabol ng hininga. Senyales na may masamang nangyari. Makikita ang isang lalaking tulala sa gulat, habang paligid niya ang mga bangkay na nagkalat sa lupa ng gubat. Sa tindi ng kaba, napagtanto niyang hindi normal ang dilaw na alikabok na to. May kung anong nasa loob nito. Biglang may isang nakakatakot na anino ang lumitaw mula sa mga puno, nakatitig sa tanging nakaligtas. Inilabas ng figurang ito ang isang higanteng talim na puno pa ng dugo ng ibang mga biktima. Ang tunog ng mga maliliit na kampanang nakakabit sa sandata ay umaalingaw-ngaw, na lalong nagpapatindi sa tensyon. Sa sobrang takot, iniabot ng binata ang kanyang kamay, nagmamakaawa na may tumulong sa kanyang makaalis doon. Pero mabilis na sumugod ang nilalang, diretso sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Gamit ang pambihirang lakas, sinunggaban ng kamay ng halimaw ang binti ng binata ng buong puwersa. Itinaas siya sa ere ng walang kalaban-laban, habang sumisigaw sa sakit at takot. Pagkatapos, inihagis ang katawan niya palayo, hanggang sa mawala siya sa madilim na gubat. Makalipas ang ilang sandali, makikitang wala ng buhay ang binata, at may boses na nagsabing sayang naman. May 3 taong dumating para tignan ang bangkay, at sabi ng isa, hindi raw dapat siya nandoon. Sinimulan na nilang suriin ang paligid para ilista ang isa na namang namatay. Napansin ni Officer Kang ang paggalaw ng alikabok, nararamdaman niyang hindi pa tapos ang panganib. Dahil doon, bumigat ang hangin sa paligid nila at lalong nabulabog ang alikabok. Mabilis niyang isinuksok ang kamay sa loob ng baro niya na tila may kukunin. Isang kakaibang kutsilyo na may mga sugpong ang hawak-hawak niya ng buong husay sa kanyang mga daliri. Walang pag-aalinlangan, hiniwa ng malalim ng opisyal ang kanyang palad. Ipinahid niya ang sariling dugo sa talim. Nagsimulang manginig at tumibok ang kutsilyo, isang kakaibang reaksyon sa pagdaiti ng dugo. Nakaramdam si Kang ng matinding sakit, napangiwi habang nangyayari ang activation. Biglang sumigaw ang kasamahan niya at itinuro ang halimaw na nandoon na pala. Dahan-dahang lumalapit ang nilalang, gumagawa ng nakakatakot na tunog sa bawat hakbang, pero kalmadong lumingon si Kang at sinabi sa mga kasama niyang siya na ang bahala rito. Ang maliit na kutsilyo ay nagbago at naging isang higanteng espada na naglalabas ng mapulang liwanag. Dito na lamang sila pala ay mula sa Yellow Dust Task Force ng Ministry of the Environment. Napunta naman ang eksena sa isang malaking gusali sa gitna ng syudad. May makikitang karatula na nagtuturo sa lokasyon ng interview para sa mga bagong kawani ng gobyerno. Sa loob ng waiting room, tinawag ng interviewer ang number 12 at itinaas naman ng bida natin ang kanyang kamay. Pero biglang lumipat ang eksena sa banyo kung saan inilalabas niya ang sama ng loob at pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Gusto na lang niyang umuwi dahil parang sasabog na ang puso niya sa sobrang kaba. Napahawak ang binata sa kanyang dibdib, iniisip na hindi niya kakayaning tapusin ang interview na to. Pagkatapos, pumunta siya sa lababo at naghilamos para pakalmahin ang sarili. Pero kahit anong gawin niya, pinagpapawisan pa rin siya at naghahabol ng hininga. Tabingi pa ang kurbata niya at napasigaw na lang siya na hindi na niya kaya. Naglabas siya ng bote ng gamot pero nagrereklamo na kahit doblehin pa ang 12 ay wala pa ring talab. Noong medyo kumalma na siya, tumingin siya sa salamin, pero halata pa ring nanginginig siya. Sa labas naman, may isang maliit na ibon na dumapo sa sanga, nag-enjoy sa sikat ng araw, biglang lumingon ang ibon, at direktang tumitig sa binata mula sa bintana. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang refleksyon sa mata ng ibon ay nagpasinghap sa kanya sa gulat. Nagbagong anyo ang ibon at nagtanong kung anong tinitignan niya, sabay babala na yari na siya. Sa sobrang takot, napasandal siya sa lababo at minura ang malalang panic attack niya. Samantala, naririnig sa balita sa TV ang tungkol sa mga nawawalang kabataan sa probinsya ng Gangwon. Habang nakatingin sa isang vending machine, nagpakilala siya bilang si Maruhan, sinusubukang lakasan ang loob. Ipinaliwanag na 29 na taong gulang na siya at isang ordinaryong lalaki na hirap makahanap ng trabaho. Matapos ang 4 na beses na pagkabigo, ito na ang pang-5 pagkakataon niyang subukang pumasa sa exam. Isang babae ang tumawag sa kanya para sa interview, binanggit ang pangalan at numero niya. Napatalon siya sa upuan sa sobrang tuwa, sumisigaw na andito po. At handa nang magsimula. Puno ng determinasyon, nagkuyom siya ng palad at nangakong papasa na siya sa pagkakataong ito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kaya niya, to habang buong tiwalang naglalakad papunta sa kwarto. Pero sa loob,
Isang interviewer ang nakatitig sa kanya ng seryoso at nakakatakot ang tingin. Nang makita ito, napalunok na lang si Maru, bumalik lahat ang kaba niya. Itinanong ng lalaki ang unang tanong, gustong malaman. Naglabas siya ng bote ng gamot, pero nagrereklamo na kahit doble na ang iniinom niya ay hindi pa rin ito tumatalab. Matapos pakalmahin ng kaunti ang sarili, tumingin siya sa salamin habang bakas pa rin ang panginginig. Sa labas, may isang maliit na ibon na dumapo sa sanga, nag-enjoy sa sikat ng araw. Bigla namang lumingon ang ibon at dumiretso ang tingin sa binata mula sa bintana. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang refleksyon sa mga mata ng ibon ay nag-iwan sa kanya ng matinding gulat. Biglang nagbago ang anyo ng ibon at tinanong siya kung ano ang tinitignan niya, sabay babala na yari na siya. Dahil sa takot, napakapit siya sa lababo at minura ang kanyang malalang panic attack. Sa background, ibinabalita sa lokal na TV news ang pagkawala ng mga kabataan sa Gangwon Province. Habang nakatingin sa isang vending machine, nagpakilala siya bilang si Maruhan, pilit na nagpapalakas ng loob. Ipinaliwanag na 29 anyos na siya. At isa lang siyang simpleng lalaki na nahihirapang makahanap ng trabaho. Matapos ang 4 na beses na pagkabigo, ito na ang pang-5 beses niyang susubukang pumasa sa exam. Isang babae ang tumawag sa kanya para sa interview, binanggit ang kanyang pangalan at numero. Napatalon siya sa kanyang upuan. Sa tuwa, at sumigaw na naroon siya at handa nang magsimula. Puno ng determinasyon, ikinuom ng binata ang kanyang kamao at nangakong papasa na siya sa pagkakataong ito. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na kaya niya ito, habang may tiwalang naglalakad patungo sa silid. Pero sa loob, isang interviewer ang nakatitig sa kanya ng may seryoso at nakakatakot na tingin. Pagkakita rito, napalunok na lang si Maru habang nararamdaman ang muling pagbabalik ng kanyang kaba. Tinanong ng lalaki ang unang tanong, gustong malaman ang kung bakit niya gustong maging civil servant. Sumagot si Maru nang may pilit ng ngiti na ang hangad niya lang ay makapaglingkod sa komunidad. Pero sa loob-loob niya, ang tanging iniisip niya ay ang katatagan at seguridad ng isang tahimik at nakakabagot na buhay. Pagkatapos ay tinanong siya ng interviewer kung ano ang gagawin niya kapag may ginawang mali ang kanyang boss. Sumagot siya na magiging tapat siya, pero ang isip niya ay sumisigaw na magkukunwari siyang wala siyang nakita. May isinulat ang lalaki at sa huli ay tinanong kung paano siya karaniwang nakikitungo sa mga tao. Sumagot siya na nakakasundo niya ang lahat, pero ang isip niya ay sumisigaw na talagang napakahina niya pagdating sa pakikipag-usap. Naguluhan ang interviewer at pinaulit sa kanya ang sinabi niya, dahil sa kaba, napagtanto ni Maruna. Baka nasabi niya ng malakas ang nasa isip niya. Pagkatapos ay umubo ang lalaki para mawala ang tensyon, at sinabing, itatanong na niya ang huling katanungan. Pinag-uusapan niya kay Maru ang pinakamatinding paghihirap na naranasan nito sa kanyang buhay. Kinakabahang naisip ni Maru na ang pinakamahirap na sandali ay ang mapunta sa interview na ito ngayon, pero mapilit ang interviewer, at ipinaliwanag na gusto lang niyang makita kung paano niya hinaharap ang mga problema. Nakaramdam ng pagkailang si Maru, at sinabing ang tanging naalala niya ay isang partikular na sitwasyon. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa panahong pumunta sila sa kabundukan ng kanyang ama. Isang mabilis na flashback ang nagpakita sa batang Maru sa isang nakakatakot at mapulang paligid. Balik sa kasalukuyan, nakaramdam ang binata ng matinding kilabot at paninindig ng balahibo habang inaalala ang nakaraan. Naalala niya ang isang madilim na nilalang na may matang kumikinang sa dilim. Ang kanyang mukha ay namutla sa tindi ng takot, na tila ba nakikita niya na naman ang halimaw. Ang imahe ng isang anino na may 12-dosenang kumikislap na mga mata ang bumalot sa kanyang isipan. Natapos ang alaala na siya ay isang bata pa, na napapalibutan ng mga bangkay, at nakakapangilabot na mga nilalang. Napako siya sa kanyang upuan, tuluyang nalunod sa kanyang mga traumatikong alaala. Isang matalas na tunog ang umalinganggaw sa kanyang isip, at nanlaki ang kanyang mga mata sa tindi ng panik. Kasabay nito, ang upuan ay nagsimulang tumumba. Sa sandaling iyon, ang paningin ni Maru ay nagsimulang lumabo at ang lahat sa paligid niya ay tila umiikot. Tinawag ng lalaki ang kanyang pangalan, nag-aalala ng makitang hindi maayos ang kanyang kalagayan. Pagkatapos ay nahimatay si Maru sa upuan, at desperadong sinubukan ng interviewer na gisingin siya, dahil sa gulat, nakaramdam siya ng matinding pagkahilo at pagkasuka, na tila ilalabas na niya ang lahat ng kinain niya. Nagbago ang eksena at ipinakita ang simpleng gusali kung saan nangungupahan si Maru ng apartment. Makikita siyang nakahandusay sa kanyang kama, pakiramdam niya ay isa siyang total failure matapos ang interview. Umiiyak siya at naghihinagpis dahil wala siyang trabaho at wala ring kaibigan, hindi alam ang gagawin sa kanyang buhay. Pero biglang may kumatok sa pinto, na pumutol sa kanyang pagdadalamhati. Maingat niyang binuksan ang pinto at nagtanong kung sino iyon habang namumugto pa ang kanyang mukha. Sa kabilang panig, isang malaki at nakakatakot na lalaki ang lumitaw, kaya nanginig sa takot si Maru. Pagkatapos ay galit na sumigaw ang lalaki, tinatanong kung bakit hindi niya sinasagot ang telepono.
Tinanong ni Maru ang kanyang nanay kung ano ang ginagawa nito doon, gayong dapat ay nasa trabaho ito. Ipinaliwanag ng nanay niya na dumaan lang siya para mag-abot ng pagkain, na sakto naman ang dating. Tuwang-tuwa ang binata at nakangiting nagtanong kung may dala ba itong ulam na karne, pero sumagot ang kanyang nanay na kimchi at beans lang ito, na agad namang nagpabagsak sa kanyang mood. Pagkatapos ay tumingin-tingin ang nanay niya sa paligid at napansing ang apartment ng kanyang anak ay napakagulo. Nakita ang mga tira-tirang pagkain at maraming lata ng inumin na nagkalat sa sulok ng silid. Nahiya si Maru dahil alam niyang ang kanyang tirahan ay parang kural ng baboy sa dumi. Nagsimulang magligpit ang kanyang ina at sinamantala ang pagkakataon para itanong kung kumusta ang interview. Nang marinig iyon, napasubasob ang binata sa sahig. Talagang bagsak ang loob niya sa alaala pa lang, at nagpapanik siya sa pag-iisip na hindi niya pwedeng sabihin na nasukahan niya ang interviewer. Nakatayo lang doon ang kanyang ina habang hinihintay siyang magkaroon ng lakas ng loob na sumagot. Para pasiglahin siya, binigyan siya nito ng isang malakas na tapik sa likod at sinabihan siyang huwag na itong alalahanin. Nagreklamo si Maru sa sakit habang patuloy naman ang kanyang nanay sa paglilinis ng kalat sa kanyang kwarto. Sumunod, inabutan siya nito ng isang sobre, at sinabing allowance ito para makatulong sa kanya, dahil dito, naging emosyonal si Maru at nagsimulang humikbi, laking pasasalamat sa suporta nito. Sinubukan niyang tanggihan ang pera, at sinabing matanda na siya, at hindi na kailangan ng tulong nito, pero nagpumilit ang kanyang ina nang may matalim na tingin, kaya sa huli ay kinuha rin niya ang sobre. Pagkatapos ay nabanggit nito na baka tama ang sinabi ng shaman o manggagamot na pinuntahan niya tungkol sa interview. Nang may seryosong tingin, nagbabala ang kanyang ina na kailangan niyang pumunta sa bundok sa lalong madaling panahon. Litong-lito si Maru, nakatitig lang sa pera habang sinusubukang intindihin ang iniutos sa kanya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang bayan sa tabi ng dagat na may ilang mga bangkang nakadaong sa pier. Makikita si Maru doon, nag-iinat matapos ang isang mahaba at nakakapagod na biyahe patungo sa lugar na iyon. Napabuntong hininga siya, iniisip kung ilang taon na ang nakalipas simula noong huli siyang mapunta doon. Kasabay nito, nagsimulang maglakad ang binata patungo sa paanan ng bundok na nakapalibot sa bayan. Ipinaliwanag na ang kanyang ina ay kumonsulta sa isang sikat na shaman tungkol sa kanyang problema sa paghahanap ng trabaho. Ibinunyag ng mangkukulam na ang dahilan ay hindi ang kanyang mga panic attack o ang kanyang ADHD. Ang tunay na problema ay ang kanyang ama na nawala mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sinabi ng shaman na namatay ang kanyang ama sa bundok na iyon at ang kanyang kaluluwa ay nakaharang sa daanan niya. Ang tanging paraan para makapasa sa pagsusulit ay ang bumalik doon at mag-alay para mapakalma ang espiritu. Matapos akyatin ng matarik na landas, sa wakas ay narating din niya ang tarangkahan at napagtantong ito na nga ang lugar. Itinulak niya ang luma at kinakalawang na gate. Dahan-dahang gumaralgal ang gate habang bumubukas ito ng husto. Sa sandaling iyon, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang eksena mula sa kanyang nakaraan. Sa mismong harap niya, nagbago ang paligid at nakita ang kanyang batang sarili na nakatayo sa gitna ng bakuran. Biglang tumakbo ang bata patungo sa bahay. Nilampasan lang ng bata ang matandang bersyon ng sarili niya, narating ang pinto, at binuksan ito. Maingat siyang sumilip sa maliit na siwang. May hinahanap siya sa loob ng bahay, at nakita niya ang kanyang ama na nakasukot sa isang madilim na sulok, tila hirap na hirap at iniinda ang matinding sakit. Maya-maya pa, binuksan ng batang Maru ang pinto para tumingin sa labas. Nakatayo siya sa may pintuan, matiyagang naghihintay. Naghihintay siyang umuwi na ang kanyang ama. Sa alaala niyang iyon, tinatawag siya ng bata at nagsasabing gutom na siya. Pero binaliwala lang siya. Biglang namilipit ang mukha ng kanyang ama at naglabas ng isang kakaibang ungol. Nilamon ng dilim ang kanyang mukha at dalawang puting mga mata na lang ang nagniningning sa dilim. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig. Kasabay ng isang nakakapangilabot na sigaw. Balik sa kasalukuyan, nakatitig si Maru sa bakanting bahay, gulong-gulo pa rin ang isip dahil sa mga alaalang iyon. Ang anino niya sa lupa ay nagpabalik ng matinding takot na naramdaman niya noong araw na iyon, nararamdaman na naman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. Iyon din ang paninikip na nakita niyang naramdaman ng kanyang ama, parang isang masamang pangitain. Habang nakahawak sa kanyang puso, napagtanto niyang inaatake na siya ng matinding kaba. Magsisimula na ang panic attack. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang paghinga, pero tumutulo na ang malamig na pawis sa kanyang mukha. Desididong matapos agad, nagpasya siyang gawin na ang pag-aalay at kumuha ng bote sa kanyang backpack. Pagkatapos, pinuno niya ang isang baso. Habang naghahanda sa ritual, isinaboy ni Maru ang likido, at sinabi sa kanyang ama na nandoon lang siya dahil mapilit ang kanyang ina. Nagbuhos pa siya ng inumin at sinabing magdarasal na rin siya sa mga espiritu ng bundok para sigurado lang. Sa malungkot na tono, isinigaw niya ang hinanakit na basta na lang silang iniwan at pinabayaan ng kanyang ama. Itinapon ni Maru ang natitirang laman ng baso sa lupa.
Humingi siya ng tulong para makahanap ng trabaho. Nagsimulang humubog ang alikabok mula sa lupa habang naglalakad siya palayo sa lumang bahay. Bigla niyang napansin ang madilaw na alikabok sa hangin at nahanap itong lubhang kakaiba. Sa pag-aakalang may sunog, nagpasya siyang bumaba na agad. Mabilis siyang kumilos dahil kaligtasan ng prioridad, pero ang katagang ligtas muna dapat ay umalingaunggaw sa hangin sa isang nakakatakot na paraan. Huminto si Maru at lumingon sa likod, nagtataka kung bakit may narinig siyang parang eko. Sa sandaling iyon, ang madilaw na alikabok ay biglang nabulabog. Umikot-ikot ito na tila may kung anong gumagalaw sa loob. Isang anino ng mandirigma ang lumitaw mula sa hamog, dahan-dahang humahakbang. Papunta sa kanya. Pinihit ni Maru ang kanyang ulo, sinusubukang alamin kung saan nanggagaling ang tunog ng mga yabag. Pagkatapos, isang luntiang tungkod na kawayan ang lumitaw mula sa usok. Habang papalapit ng papalapit, nagpakita na ang nilalang. Isang kakatuwang halimaw ito na paulit-ulit na sinasabi ang, ligtas muna dapat. Kinuskos niya ng maigi ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nakikita. Sa tindi ng takot, naisip niya kung guni-guni lang ba ito, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Pero binaliwala lang ng halimaw ang kanyang pagkataranta. Patuloy itong lumalakad papalapit sa kanya. Ramdam na may masamang mangyayari, nagpasya siyang kailangan na niyang umalis doon agad-agad. Pero nang lumingon siya para tumakas, may kung anong tumama ng direkta sa kanyang dibdib. Bumaon ang kawayan at tumagos sa kanyang katawan. Napatingin siya sa ibaba, hindi makapaniwala sa tinamong sugat. Dahil doon, napaluhod siya, sumusuka ng dugo at umuungol sa sobrang sakit. Sa kanyang mga huling sandali, naisip niya kung ganito na lang ba talaga siya mamamatay. Naalala niya na parang hindi man lang siya tunay na nabuhay. Pero ang mamatay ay parang pagtakas na rin sa kanyang mga utang. Sa huling hininga, nausal niya na ang buhay ay isang biro lang at walang sinumang magmamalasakit sa kanya. Pero biglang pumasok sa isip niya ang kanyang ina. Lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nito sa kanya. Sa isang kisap mata, ang mukha ng ina ang nanaig sa kanyang alaala. Isinigaw niya ang pangalan nito sa desperasyon. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin habang bumubuhos sa kanya ang bagong galit at ang determinasyong mabuhay. Pasuray-suray siyang lumaban gamit ang lahat ng natitirang lakas para lang makatayo muli. Tinitiis ang hapdi, hinugot niya ang kawayan mula sa kanyang dibdib, at sumigaw na hindi pa siya pwedeng mamatay. Nang makita ang kanyang paglaban, umungol ang nilalang at naghandang umatake muli. Biglang sumugod ang halimaw gamit ang dambuhala nitong dila, na parang latigong humahampas sa hangin patungo sa kanya. Sa isang nakakapangilabot na boses, inulit ng nilalang na dapat mauna ang kaligtasan. Pagkatapos, ibinuka nito ang bibig, at umungol ng malakas. Lumitaw ang isang luntiang liwanag sa loob nito, at nanlaki ang mga mata ni Maru, lubos na nabigla sa kanyang nakikita. Isang nagniningning na berdeng mata pala ang matitig na nakatingin sa kanya mula sa loob ng bibig ng halimaw, bago pa siya makapag-isip. Sinunggaban siya ng nilalang, handa na siyang lamunin, pero lumaban si Maru ng buong lakas, sumisigaw, habang pilit na itinutulak palayo ang halimaw. Biglang kinagat ng madiin ng halimaw ang kanyang braso, na naglabas ng nakakapangilabot na tunog ng napupunit na laman. Napasigaw si Maru sa tindi ng sakit nang maramdamang bumaon ang mga ngipin ng nilalang sa kanyang balat. Sobrang tindi ng sakit, pakiramdam niya ay mawawalan na siya ng malay, unti-unting nauubos ang kanyang lakas, pero ang alaala ng kanyang ama. Nagbalik ang pamilyar pero nakakatakot na ungol na narinig niya noong bata pa siya. Muling nagpakita ang anino ng kanyang ama, ang mga mata nito ay puting-puti at parang walang buhay. Sa loob ng kanyang isip, naririnig niya ang kanyang ama na sinisigawan siyang kumain na parang isang kakaibang utos. Habang nakatirik ang mga mata, nagpakawala si Maru ng isang mabangis na ungol na punong-puno ng galit at poot. Dahil sa desperasyon, kinagat niya ang leeg ng halimaw ng buong lakas. Nilapan niya ang isang piraso ng laman nito, at tumalsik ang dugo sa kung saan-saan. Sa gitna ng madugong labanan, habang nilalamon ang halimaw, muling bumukas ang mata nito, pero sa pagkakataong ito, nasa loob na ito ni Maru. Diretsong nakatingin ang mata na tila may hinahanap, biglang tumibok ang balintataw nito at lumaki sa kakaibang paraan. Kumalat ang mga itim na batik sa balintataw na tila may lason na sumisira sa mata. Nilamon ng kadiliman ang lahat at ang mata ay tuluyang naging anino. Ang malay ni Maru ay itinapon sa isang kakaibang lugar na puno ng mga baluktot na hugis. Naghahalo ang mga bangkay at nilalang, na lumilikha ng isang senaryo ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Isang demonyong mandirigma ang lumitaw. Mula sa kaguluhan, nakikipaglaban sa kawan ng mga halimaw. Pagkatapos ay lumitaw ang dalawang berdeng mata sa dilim, pinagmamasdan ng malagim na patayan. Ipinagpatuloy ng mandirigma ang pagpaslang, sinisira ang lahat ng madaanan niya, isang misteryosong tinig. Ang tumatawag sa kanya, pero hindi niya maintindihan kung sino ang nagsasalita. Nawawala sa dilim, akala niya ay patay na siya. At nakakaramdam ng kasuklam-suklam na lasa sa kanyang bibig. May isa pang boses na tumawag sa kanya, at narealize niyang may sumusubok na makipag-usap.
Isang nakakasilaw na puting liwanag ang lumitaw mula sa kung saan, na naging hugis ng isang mata, at bigla siyang nagising. Nakita niya ang dalawang tao na nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Nagising si Maru sa gitna ng kagubatan, lito at tuliro. Sa kung anong nangyari. Sa gulat, mabilis siyang bumangon at nakita ang dalawang taong nakatitig sa kanya. Gulat na buhay pa siya, tumingin-tingin siya sa paligid. Tarantang nagtanong siya kung nasaan ang halimaw at ang dilaw na alikabok. Bigla siyang hinablot ng lalaki at pilit na pinapaulit ang sinabi niya. Ipinaliwanag ni Maru na lumitaw ang alikabok at inatake siya ng isang halimaw mismo sa kanyang tiyan. Pero nang hawakan niya ang bahaging iyon, na-realize niyang wala na ang sugat, na talagang napaka-imposible. Nagkatinginan ang dalawa. Kahina-hinala sila, sinusubukang intindihin kung paano nangyari yon. Nabanggit ng lalaki na may tumunog na natural alert kahapon, pero akala niya ay nagkamali lang. Itinaas ni Maru ang kanyang damit at kinumpirmang wala ngang bakas ng sugat doon. Sabi ng lalaki, imposible raw ito. Ipinaliwanag naman ng babae na kahit may dugo pa ng halimaw, hindi niya agad magagamit ang mga kapangyarihan ng ganoon kabilis. Napaisip ang agent, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang kakaibang misteryong ito. Tumayo na si Maru, at pinagpagan ang kanyang damit, at tinawag siya ng lalaki. Itinuro siya nito at direktang tinanong kung natatandaan ba ng binata ang nangyari kahapon. Naguluhan si Maru sa tanong. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa para tingnan ang oras. Nang makitang lampas na ng alauna ng hapon, napasigaw siya. Napagtanto niyang hindi siya nakapunta sa interview, nagpanik siya nang ma-realize na isang buong araw pala siyang walang malay sa kagubatan. Inisip ng agent na malamang ay nakaligtas siya at nakuha ang lakas ng natural, pero binaliwala niya ang kanyang kasama. Sabi niya, malalaman din daw ito ni Maru sa tamang panahon, gaya nilang lahat. Hinawakan ng lalaki ang balikat ni Maru para pigilan itong umalis. Nang may ngiti sa mga labi, inanyayahan niya ang binata na sumama sa kanila dahil perpekto raw ang pagkakataon. Hindi maintindihan ni Maru ang alok. Sabi ng agent, kukuha muna sila ng pamalit na damit para sa kanya. Nagbago ang eksena sa isang maliit na bayan na may mga simpleng bahay. Dumating sila sa isang gusali ng gobyerno na may watawat ng South Korea sa harap nito. May isang banner sa dingding na nagpapahiwatig ng isang kaganapan. Ang pangunahing poster ay nag-aanunsyo ng orientation para sa mga bagong miyembro. Lumitaw si Maru na may bagong suot na damit pero mukhang litong-lito pa rin. Wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Nakaupo siya sa isang silid na puno ng mga tao, lahat sila ay formal ang suot at seryoso ang hitsura. Tumingin-tingin ang binata sa paligid, pilit pa ring iniintindi ang biglaang sitwasyon. Nagtataka siya kung bakit ba naman siya nasa orientation para sa mga special civil servants. Hindi niya maintindihan kung bakit siya dinala rito o kung anong kailangan ng mga taong ito sa kanya. Kinakagat niya ang kanyang kuko sa kaba, iniisip na ang lahat sa lugar na ito ay kakaiba at nakakatakot. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng takong sa buong silid. Isang babae na may mahahabang kuko at nakakatakot na aura ang lumapit. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Deputy Director at winelcome sila sa Special Civil Service. Dahil doon, itinaas ni Maru ang kanyang kamay, sinusubukang sabihin na may nagkamali yata. Habang pilit nang umingiti, ipinaliwanag niya na baka maling lugar ang napuntahan niya at humingi ng paumanhin, pero tumanggi ang direktor. Binati siya nito at sinabing opisyal na siyang magtatrabaho simula ngayong araw. Shocked ang binata dahil hindi naman siya nag-apply para dito. Binaliwala nito ang kanyang pagkalito at ipinagpatuloy ang kanyang talumpati tungkol sa trabaho sa ministeryo. Ipinaliwanag ng babae na ang trabahong ito ay top secret at walang sinuman ang dapat makaalam tungkol dito. Anumang paglabas ng impormasyon ay ituturing na paglabag sa National Security Act. Nang marinig iyon, halos himatayin si Maru sa putla. Mas seryoso pa pala ang sitwasyon kaysa sa iniisip niya. Ibinunyag ng direktor na lahat ng mga rookie doon ay nakakuha ng kapangyarihan mula sa isang halimaw na natural. Sinubukan ni Maru na itanggi ito, pero may biglang nagbalik sa alaala niya. Sa isang iglap, naalala niyang kinagat niya ang halimaw, at doon ay naintindihan niya ang lahat. Ipinaliwanag ng direktor na swerteng sa mga bundok na walang tao lang lumilitaw ang mga natural, pero kapag nangyari iyon, lumalabas din ang dilaw na alikabok. Ang dilaw na alikabok ay lumilitaw sa mga level mula 1 hanggang 10. Habang mas mataas ang level ng alikabok, mas malakas at mas delikado ang halimaw sa lugar na iyon. Maya-maya pa, tinawag ng direktor si Yi Seon-woo, at isang lalaking nakasuit ang nagtaas ng kamay. Pinuri niya ang lalaki dahil nakakuha ito ng powers mula sa isang level 7 na natural. Yumuko ang binata at nagpasalamat, sabay pangakong gagalingan niya sa bago niyang tungkulin. Kinuha ng direktor ang kanyang clipboard para ituloy ang roll call ng mga bagong recruit. Pagkatapos ay tinawag niya si Maru. Tinanong niya kung anong power ang nakuha nito sa natural. Sa gitna ng pagkailang, sumagot si Maru na wala siyang alam na kahit anong power, habang pilit nang umingiti. Sa tabi niya, minaliit siya ng lalaking level 7, at tumawa ito ng nakakairita.
Nagnitnit sa galit si Maru, iniisip niyang pinagtatawanan siya nito dahil mas malakas ito. Pero binaliwala na lang niya ito dahil ang gusto lang naman niya ay makahanap ng paraan para makaalis doon. Biglang may malakas na alarm na tumunog sa buong silid. Nabigla ang lahat sa alarm. May nakakalokong ngiti na inanunsyo ng direktor na may natural alert sa tamang-tamang pagkakataon. Lumipat ang eksena sa isang gubat kung saan tumatakbo ang mga rookie papunta sa panganib. Sumigaw ang direktor na ito na ang pagkakataon nila. Sinabihan niya ang lahat na umabante at ipakita ang kanilang mga power. Pero si Maru ay naglalakad lang ng walang direksyon, nagtataka kung ano bang ginagawa niya sa lugar na ito. Hingal na hingal siya at naisip niyang kailangan na niyang bumaba ng bundok bago pa siya mapahamak ng husto. Naalala niya ang sinabi ng halimaw na bumubulong tungkol sa kaligtasan muna. Dahil doon, nagsimulang tumakbo ang binata ng mag-isa. Pero biglang umangat ang dilaw na alikabok mula sa lupa. Natatakot siyang nagtaka kung bakit lumitaw na naman ang dilaw na alikabok sa lugar na ito. Sa gitna ng usok, may anino ng isang babae na lumitaw at dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Nagpakita na ang misteryosong figura. Nakilala niya ang task force agent na nakita niya noon. Napansin ni Maru na nagbabago ang anyo ng braso nito at nagmumukhang isang bagay na napakadilim. Lumingon ang agent, namumula ang kanyang mga mata at may mga marka ng dugo ang balat. Nanlaki ang mga mata ni Maru sa tindi ng takot. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Biglang may isang kumikinang na pulang talim ang tumagos sa ulo ng isang higanteng halimaw. Makikita ang agent na nakatayo sa harap ng nilalang, na natalo sa isang birada lang. Sa sobrang gulat, napaupo si Maru sa lupa at napasigaw, ano ba yon? Sa malapit, nakatingin din ang ibang mga rookie, tulala at hindi makagalaw sa takot. Sumigaw ang direktor para makuha ang atensyon ng lahat. Magsisimula na ang praktikal na leksyon, may nakakalokong ngiti na inanunsyo niya na magsisimula na ang kanilang field training. Ipinaliwanag niya na ito ay isang level 1 na alerto, ang pinakamahina sa lahat ng mga nachal. Napigilan na ni Officer Kong ang paggalaw ng halimaw. Wala na silang dapat ipag-alala. Lumingon ang agent at tumingin kay Maru nang may pagtataka. Nagtataka siya kung ito ba ang nakapatay ng isang nachal ng mag-isa kahapon. Iniisip niya kung anong klaseng power ang may kakayahang gumawa ng ganoon. Pagkatapos ay inutusan ng direktor ang lahat na gamitin ang kanilang mga power. Kailangan nilang labanan ang halimaw. Galit na galit si Maru sa utos, nagtataka kung ano ba ang tingin nila sa kanya. Habang nasa harap niya ang halimaw, sumigaw siya na walang sinumang nasa katinoan ang lalaban doon. Binalot siya ng panik at tumugon ang katawan niya sa pamamagitan ng paninikip ng dibdib. Napagtanto niyang inaatake na naman siya ng panic attack. Halos hindi na siya makahinga, ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis, kumakaba sa isang kakaibang paraan. May pulang likido na tumutulo mula sa kanyang puso na parabang natutunaw ang loob nito. Biglang kumalam ang sikmura niya, at nagtaka siya kung bakit siya nagugutom. Sa loob ng kanyang isipan, isang aninong may matatalas na kuko ang nagsimulang gumapang palapit sa kanya, napahingal siya ng malalim at nilapitan ng malamig na pawis. Nararamdam niya ang masamang presensya na papalapit ng papalapit. Gumagalaw ang nilalang na parang ahas, unti-unting lumalapit sa binata. Nakatayo sa likuran niya, pinagmamasdan siya ng anino, handang sumunggab anumang oras. May kasamang ungal, inilapit ng nilalang ang mukha nito sa kanyang tenga. Yumuko ito na parang may gustong ibulong. Bigla namang may lumitaw na kumikinang na dilaw na mata sa dilim, na nakatitig sa binata. Ibinuka ng nilalang ang bibig nitong puno ng ngingin, at may boses na umalinganggaw, sinasabihan siyang kumain. Balik sa totoong mundo, nagsimulang magsalita si Maru ng kung ano-ano, na ikinatatakot ng iba. Bumubulong siya na gutom na siya. Nagsimulang tumulo ang laway mula sa kanyang bibig. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, sumigaw siya na gutom na siya, at biglang sumugod sa halimaw. Nilalabasan ng malamig na pawis si Maru, habang nakapikit ang mga mata, nakararamdam siya ng isang kakaibang sakit. Isang nakakatakot na aura ang bumalot sa kanya. Isang hindi makontrol na gutom ang bumalot sa kanyang katawan, walang tigil ang pagtulo ng kanyang laway, na parabang ilang araw na siyang hindi kumakain at desperado na siya. Pakiramdam niya ay ilang araw na siyang hindi kumakain at desperado na siya. Biglang may humawak sa balikat niya. Dahil dito, natauhan siya mula sa kakaibang pagkakatulala. Mabilis siyang lumingon para tingnan kung sino iyon. Desperado na siya. Biglang may humawak sa balikat niya, na nagpagising sa kanya mula sa kakaibang trance. Mabilis siyang lumingon. Lumaki ang mga mata niya sa gulat dahil sa pang-iistorbo. Bigla namang nagtanong ng may pangungutya si Eden Wu kung umiyak ba siya. Sinubukan ni Maru na pagtakpan ito, tumawa siya at sinabing kumakalam lang ang sikmura niya dahil sa gutom. Tinitigan siya ni Eden ng may pagkamuhi, iniisip sa sarili kung gaano siya kawawa, pagkatapos ay tumalikod na ito. Nagreklamo siya na hindi siya makapaniwalang kasama niya ang mga walang silbing taong ito. Mag-isa namang hinaplos ni Maru ang kanyang tiyan. Nakapagtataka para sa kanya na bigla na lang nawala ang gutom niya. Nagbago ang eksena at nakuha ni Vice Director Yongun ang atensyon ng lahat ng mga bagong recruit.
Sinimulan niyang ipaliwanag ang mga pangunahing kaalaman at nagbabala na ang dilaw na alikabok sa paligid nila ay nagmumula sa Natchal. Habang mas malakas ang halimaw, mas makapal ang alikabok na tumutulong dito na gumaling. Nang may seryosong tingin, siya ay naglabas ng maliit na kutsilyo at itinaas ang kanyang kamay, sabay babala. Para ipakita ang punto niya, hiniwa niya lang ang sarili niyang palad sa harap ng lahat. Nandidiri ang mga recruit habang si Maruhan naman ay kitang-kitang namangha sa eksena. Nangyari. Agad na gumaling ang sugat sa kamay ng babae at ipinaliwanag niya na nagagawa rin nilang mag-regenerate sa loob ng alikabok. Pagkatapos ay nagbabala si Yongun na ang mga nakamamatay. Nasugat ay maaari pa ring pumatay sa kanila, kaya dapat mag-ingat ang lahat. Tinapos niya ito sa pagsabing gumagana lang ang kanilang kapangyarihan sa loob ng alikabok, habang si Eden naman ay naghihikab dahil sa inip. Naiinip na siya at nagtataka kung bakit nakikipag-usap pa sila sa Natchal, na nasa harap lang nila. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ay kung paano gagamitin ng bawat isa ang kanilang kapangyarihan. Nang may kumpiyansa sa sarili, nagdesisyon si Eden na ipakita sa lahat kung paano ito ginagawa. Kinagat niya ng malakas ang sariling labi, sinasadya ang masugatan para ma-activate ang kanyang lakas. Pumasok ang dilaw na alikabok sa kanyang daluyan ng dugo, humahalo sa tumutulong dugo. Bigla na lang, isang malakas na energy aura ang sumabog mula sa kanyang katawan na may kasama pang kuryente. Nagsimulang magliwanag ang kanyang mga mata at kamao ng matinding gininto ang ilaw. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng pagpapasugat at pagpapapasok ng alikabok, sa wakas ay makakapagsimula na siya. Kalmado namang nagsuot ng itim na guwantes ang agent, naghahanda para sa nalalapit na bakbakan. Pagkatapos ay pinatunog niya ang kanyang mga daliri, handa nang ipakita ang kanyang kakayahan. Talagang kaya niyang gawin. At sa isang tira lang, ginamit ni Eden ang kapangyarihan niya at pinasabog ang ulo ng nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Tianekang sa gulat nang mapagtantong hindi pa natatalo ang halimaw. Sa desperasyon, sumigaw siya ng isang babala para sa lahat na mag-ingat ng husto sa susunod na mangyayari. Isang bugso ng dilaw na alikabok ang humagupit sa buong paligid, dahilan para tumalsik ang lahat sa tindi ng puwersa nito. Sa gitna ng usok na iyon, ang katawan ng Natchal ay nagsimulang mabuong muli. Pagkatapos ay muling lumitaw ang halimaw na mas malakas pa, sabay pakawala ng isang nakakapangilabot na hiyaw na umalinganggaw sa paligid. Sa tindi ng galit nito, hinampas nito ang lupa gamit ang mga kamao niya, na lumikha ng isang malakas na shockwave. Tumalsik ang mga baguhan sa ere, na napapasigaw sa sakit dahil sa lakas ng impact ng atake. Sinubukang tumakbo ni Tianekang para tumulong, pero bigla siyang napigilan ng braso ng Vice Director. Mahigpit siyang hinawakan ni Yongun at inutusang huwag na huwag makikialam sa laban kahit anong mangyari. Nagalit si Tianekang at sinabing, sobra na ito para sa mga baguhang wala pang karanasan, pero sinabi ni Yongun na walang ensayo-ensayo rito at mamamatay sila kung hindi nila ito kakayanin. Nakatutok ang eksena sa halimaw na nagsimulang amuyin ang hangin sa isang kakaibang paraan. Bigla nitong nilingon ang ulo nito na tila ba may nahanap na bagong target. Titig na titig ang nilalang sa grupo ni Maruhan na nanigas sa takot sa kinatatayuan nila. Takot na takot siya at nagtataka kung bakit ba siya tinititigan ng ganoon ang halimaw na iyon. Kinalos ng halimaw ang sarili nitong braso gamit ang mga kuko nito na sadyang sinusugatan ng sarili. Pagkatapos ay iwinasiwas nito ang sugatang braso at nagpakawala ng isang bala ng dugo patungo sa mga recruits. Tumagos ang atake sa isa sa mga baguhan na hindi man lang nakapag-react sa bilis nito. Tulalang-tulala si Tianekang at hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Ang tinamaang recruit ay si Maruhan na napasigaw sa sakit dahil butas na butas ang balikat niya. Mahigpit niyang hinawakan ang sugat habang nararamdaman ang hindi matitiis na hapdi na kumikirot sa buong katawan niya. Habang nakasalampak sa lupa, pinanood niya ang halimaw na tumalon palayo at hindi niya maintindihan ang nangyari. Ang nilalang ay bumagsak ng may malakas na kalabog at dahan-dahan siyang uling nilapitan. Pagkatapos ay huminto ang Natchal sa mismong harap niya habang matatalim ang tingin kay Maru. Paralisado sa takot si Maruhan habang nakatitig sa matatalas na ngipin ng kakaibang bagay na iyon. Dahil doon, itinaas ng halimaw ang kamay nito, handa nang ibigay ang huling dagok gamit ang mga kuko nito. Pero biglang nagsimulang magbitak at yumanig ng malakas ang lupa sa ilalim nito. Bigla na lang may mga dambuhalang alupihan na sumulpot mula sa lupa at iginapos ang katawan ng Natchal. Pumapalag at nagsisisigaw sa hapdi ang halimaw habang iniipit ng mga bilog ng insekto, tapos isang lumabas ang ulo ng isang dambuhalang alupihan, bakas ang kasamaan sa nagbabaga nitong mga mata. Dito nabunyag na ang isa sa mga baguhan ay may kapangyarihan pala ng centipede na Chal at handa ng umatake. Pero biglang sumugod ang isa pang recruit na mahaba ang buhok. Mabilis itong humarurot patungo sa halimaw. Napakataas ng kanyang lundag, may pambihirang liksi habang sinasugod ang kanyang target.
Sa isang hagupit lang ng kanyang matatalim na kuko, walang awa niyang ginilitan ang leeg ng halimaw. Pagkatapos, swabe siyang lumapag sa lupa. Ipinapakita na taglay niya ang kapangyarihan ng tiger na Chal. Sa sandaling iyon, sumigaw ang Nachal sa tindi ng sakit dahil naramdaman nito ang nakamamatay na tama na tinanggap nito. Nagdiwang ang dalawa, masayang sumisigaw na sa wakas, ay nanalo na sila sa laban. Ang wala ng ulong. Katawan ng nilalang ay bumagsak sa lupa, na naglabas ng ulap ng alikabok, pero biglang bumula ang sugat nito. Ibig sabihin, muling nabubuhay ang halimaw. Tumubo ulit ang ulo nito at nagpakita ng isang nakakapangilabot na ngisi. Dahil dito, nagpanik ang mga recruit, hindi sila makapaniwalang gumaling ito agad. Gamit ang bagong lakas nito, ang Nachalay. Mahigpit na sinunggaban ang mga centipede recruit na nakahawak pa rin sa kanya. Inihagis niya ang lalaki patungo sa babae. Hinila niya ito palapit ng napakalakas. Sa pagkakataong ito, sinakal niya ang leg ng centipede recruit ng napakahigpit. Itinaas siya ng halimaw sa hangin, at desperadong sumigaw ang binata dahil sa sobrang sakit. May masamang ngiti sa labi, ibinuka ng nilalang ang bibig nito, handa na siyang lamunin ng buo, pero isang mahiwagang anino ang lumitaw. Sa likod ng halimaw, nagmamakaawa ang recruit na tulungan siya. Bigla, may pumitik ng daliri, at ginamit ang abilidad na tinatawag na effigy. Dahil doon, nadurog ang panga ng Nachal, kaya hindi nito naituloy ang pagkagat. Malamig na nagsalita si Eden Wu, tama na yan. Mukhang napakalakas niya, at ipinakita niyang may kapangyarihan din siya ng isang effigy Nachal. Sa nakita nito, ang halimaw ay puno na ng dugo at galit na galit sa pang-iistorbo. Sumigaw ito at inatake si Eden gamit ang espada na nakabaon sa likod nito, pero hindi man lang natinag si Eden Wu at kalmado niyang sinimulang hubarin ang kanyang itim na guwantes. Sa kanya hinawakan ang kamao ng halimaw at inutusang mamatay na. Sa isang simpleng pigalang, binali ni Eden ang leeg ng Nachal. Naputol ang ulo ng halimaw at naglaho ito bilang isang nakakatakot na itim na alikabok sa hangin. Ang wala ng buhay na katawan ay sa wakas ay bumagsak sa lupa. Pagkatapos, nilaro-laro ni Eden ng kanyang paa ang pugot na ulo. Kitang-kita ang pandidiri niya sa kalaban. Sabi niya, para mapatay ang isang Nachal, kailangang tulyasin o putulin ang ulo nito. Kailangang pigilan itong maglabas ng alikabok, bulong niya sa sarili. Dismayado siya dahil hindi man lang niya nasubukan ang mga bago niyang teknik. Biglang lumapit si Chanakang, bakas sa mukha ang matinding panggigigil. Sinisi niya ang lalaki sa pagkakasira ng kanyang sandata. Sabi ni Chana, sinadya niya raw iyon para mapahamak ang lahat, pero nang uuyam lang na sumagot ang lalaki at humingi ng pruweba. Dahil sa sagot na iyon, lalong nag-init ang ulo ni Chana kaya bigla niyang sinunggaban ang braso nito. Sabay banta sa kanya. Sabi niya, babaliin niya ulit ang daliri nito para makita kung ano ang mangyayari, pero naudlot ang away nila nang may biglang pumalakpak. Mula sa malayo, binabati ni Vice Director Yong Yun ang lahat dahil sa mahusay na trabaho sa kanilang unang misyon. Bigla siyang tumigil sa pagpalakpak at sumeryoso ang mukha nang may mapansin siyang kakaiba. Napagtanto ng Vice Director na may kulang sa grupo ng mga baguhan. Nag-iba ang eksena at makikitang kumaripas ng takbo si Maruhan sa gitna ng kagubatan. Habol ang hininga, sumisigaw siya na ayaw niya sa espesyal na trabahong ito at hindi para sa kanya ang pagpatay ng mga halimaw. Sa tindi ng takot, isa lang ang nasa isip niya, kailangan niyang tumakbo para mabuhay, pero bigla siyang napatigil. Kumaskas ang mga paa niya sa lupa. Pagtingala niya, nanginginig siya sa sindak habang iniisip kung anong kamalasang nilalang ang nasa harap niya. Mula sa malayo, napailing na lang si Yong Yun at sinabing hindi talaga siya bagay sa trabahong ito, pero si Chanakang, tahimik lang. Mukhang malalim ang iniisip niya, bigla niyang naalala ang isang pangyayari kanina. Naalala niyang parang tinarget talaga ng Nachal ang baguhan. Kaya naman, sinabi sa kanya ng Vice Director na hanapin ang recruit dahil ramdam niyang may hindi tama. Pero may napansing mahalaga si Chana at itinuro ang alikabok. Nandoon pa rin ang dilaw na alikabok. Pagtingin ng lahat sa paligid, nakita nilang hindi pa ito naglalaho. Habang nangyayari yon, nakatulala si Maruhan sa isang higanteng gate na bigla na lang sumulpot. Kumukutitap ito sa gintong liwanag. Kumakaba-kaba ito sa misteryosong enerhiya. Mula sa liwanag na yon, isang bagong nakakatakot na nilalang ang dahan-dahang lumalabas. Humakbang palabas ng portal ang dambuhalang halimaw, kaya naman napasubsob sa lupa si Maruhan sa sobrang takot. Hindi siya makapaniwalang nakatakas lang siya sa isa, tapos may lumitaw na naman. Nagtago siya at sumilip ng kaunti. Sa gulat niya, wala ng tao sa paligid at tila naglaho na lang sa hangin ang halimaw. Nakahinga siya ng maluwag, nang hindi namamalayang nasa likod lang pala niya ang halimaw at nagpapanggap lang. Sa malayo naman, may sumulpot na agent mula sa task force na sumisigaw para makuha ang atensyon nila. Todo takbo siya at hinihiyaw ang pangalan ni Chanakang para marinig siya nito. Tinanong ni Chana kung anong nangyari, habang nakikita ang taranta ng lalaki na hirap pang magsalita. Hapo na hapo ito at naghahabol ng hininga. Ipinaliwanag niyang nakatanggap siya ng napaka-importanteng tawag mula sa opisina.
Iniulat niya na na-activate na ang level 3 na alert. Nabigla ang Vice Director sa narinig. Nataranta rin si Chana at nagtanong kung saan lumitaw ang bagong Nachal. Nagbago ang eksena at ipinakita ang isang karatula ng restricted area sa isang liblib na lugar, may biglang humablot. Mahigpit na hinawakan ni Maruhan ang alambreng may tinik, handa nang lumusot sa bakod. Pinunit niya ang karatula at pumasok. Sa bawal na lugar ng walang pag-aalinlangan. Patuloy siyang tumatakbo sa kakahuyan, habang duguan pa rin ang kanyang balikat. At pagod na ang kanyang katawan. Namamayani ang kawalang pag-asa, at ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo roon. Sa lalong madaling panahon. Nagsimula na siyang umiyak, nagmamakaawa ng malakas na sana ay may tumulong sa kanya. Pero sa gitna ng kanyang pagkataranta, nadapa siya ng malakas sa isang bato sa kanyang dinadaanan. Sumubsob ang mukha niya sa lupa, at napasigaw habang bumabagsak ng madiin sa dumi. Bumangon siyang medyo nahihilo, kinakapa ang kanyang ulo para tingnan kung ayos lang ba siya. Maya-maya, may nakita siyang isang maliit na bahay sa gitna ng kawalan, isang pagkakataon para magtago. May kaunting pag-asa siyang tumakbo patungo roon, iniisip na magiging ligtas siya sa loob. Hingal na nakarating si Maruhan sa isang maliit na dampa na napapalibutan ng makapal na dilaw na alikabok. Pagpasok niya, sinubukan niyang habulin ang kanyang hininga, hindi maintindihan ang nangyayari. Pagkatapos ay sumilip siya sa siwang ng pinto, nagdarasal na sana ay hindi siya sinundan ng halimaw. Ngunit nakita niya ang anino ng nilalang at napasigaw sa kawalang pag-asa, iniisip na tapos na ang lahat. Bigla, may mga kumikinang na kristal na nagsimulang lumutang sa paligid ng ulo ng halimaw. Nalilito si Maru, nagtataka kung ano ang mga bagay na iyon, at kung paano iyon nagagawa ng halimaw. Pagkatapos, nakarinig siya ng lumalangit-ngit na gate, kaya agad siyang naging alerto at pinagpawisan ng malapot. Bigla na lang, isang matandang babae ang lumitaw, nagtatanong kung may tao ba roon. Nagrereklamo siya tungkol sa dilaw na hamog, na halos. Wala na raw siyang makita sa harap niya. Lumingon ang halimaw sa kanya, tila nalilito rin dahil sa labo ng paningin sa paligid. Pero agad na nagpakita ng ngipin ang nilalang, umuungol, at handa nang salakayin ang kawawang matanda. Nang makita ito, napagtanto ni Maruhan, na nasa panganib ang lola at kailangan nito ng tulong. Pero natataranta siya. Wala siyang kapangyarihan, at kailangang makaisip ng paraan agad-agad. Naalala niya ang sinabi ng Vice Director tungkol sa healing. May naisip siyang plano, pero naalala rin niya ang babala. Maaari pa rin siyang mamatay sa mga malalang sugat. Habang nanginginig ang kanyang kamay sa takot, naisip niyang mas mabuting magtago na lang at huwag itaya ang kanyang buhay. Kaligtasan niya ang prioridad, kaya nagpasya siyang dapat siyang mabuhay anuman ang mangyari. Sa labas, patuloy ang pagtawag ng babae, tinatanong kung nariyan ba si Miss Kim. Narinig ng Nachal ang pangalan at inulit ito sa nakakapangilabot na paraan habang humaharap sa kanya. Nainis ang matanda at nadyak sa lupa, nagrereklamo sa gulo ng sitwasyon. Pero bigla, nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat sa nakita sa harap niya. Nagpakita ng buo ang halimaw na mukhang kalansay at nakakatakot ang anyo. Sa sobrang takot sa nakita, napaupo ang matanda sa lupa, tulala, at hindi makagalaw. Ang ulo ng Nachal ay bumuka, na parang isang bulaklak, at ibinulong nito ang pangalang Miss Kim. Pagkatapos, itinuro ng nilalang ang kanyang daliri, handa nang magpakawala. Nang nakamamatay na atake. Ang mga kristal na hugis dahon ay mabilis na uminog sa paligid ng katawan nito, at sa isang simpleng pitik, pinatama nito ang lahat ng bala sa kawawang matanda. Sa isang iglap, ang tanging makikita mo ay ang dugong tumatalsik sa paligid. Idinilat ng matanda ang kanyang mga mata, medyo nalilito sa nangyari, pero sa harap niya ay si Maruhan, na hinarang ang sariling katawan para protektahan siya. May tipid ng ngiti, tinanong niya ang lola kung ayos lang ba ito matapos ang atake. Sumagot ang matanda ng oo, pero napalitan ng matinding sindak ang kanyang mukha nang makita ang kalagayan ng binata. Itinuro niya ang braso nito, na malalang natusok ng mga bala ng halimaw. Wala nang lakas, lumuhod si Maru, at nakiusap sa matandang babae na tumakas na. Tinitigan niya ang sariling luray-luray na braso, at pakiramdam niya ay isa siyang bigo. Dahil walang kapangyarihan, inisip niyang mamamatay na siya nang hindi man lang naililigtas ang buhay ng matanda. Desperado, nakiusap siya na sana ay may tumulong sa kanya yung hindi talunan na katulad niya. Gamit ang huling hibla ng kanyang lakas, patuloy siyang bumubulong, nagmamakaawang may sumaklolo. Bigla, isang kakaiba, at malakas na enerhiya ang nagsimulang gumalong mula sa loob ng kanyang katawan. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, at lumabas ang mga kakaibang ugat sa kanyang leeg at mukha. Nagsimula siyang suminghot sa hangin, saka ibinuka ang kanyang bibig, naglalaway na parang isang gutom na hayop. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng puting ilaw at may matatalim na pangil na lumabas sa kanyang bibig. Sa kanyang bagong anyo, tumalon si Maruhan patungo sa Nachal, handa nang sumalakay. Samantala, tumatakbo naman si Chanakong ng mabilis hanggat kaya niya sa masukal na kagubatan. Bigla, isang kakaibang ingay
Ang kumuha sa atensyon niya, kaya napatigil siya. Agad siyang humanda, nararamdaman na mayroong panganib na nagmumula sa direksyong iyon. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang gate at sumugod sa loob ng bakuran. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat, hindi makapaniwala sa eksenang bumungad sa kanya. Nakita niya si Maruhan na kinakagat ang leeg ng halimaw ng may tindi at bagsik na parang isang hayop. Nasindak si Chana, iniisip kung ano bang klaseng kalokohan ang ginagawa ng baliw na rookie na iyon. Pero bumawi ang Nachal, pinatamaan si Maruhan ng isang napakalakas na sampal sa mukha, tumalsik siya at humampas sa pader na nagbitak-bitak dahil sa lakas ng tama. Habang nakahiga sa lupa, patuloy niyang ginungguya ang piraso ng laman na niluray niya mula sa halimaw. At nang walang anumang pagkadiri, nilunok lang niya ang natira sa Nachal na nasa loob ng kanyang bibig. Dahil sugatan, umungol ang halimaw sa sakit at galit, habang walang tigil ang agos ng dugo sa leeg nito. Pagkatapos, naghanda na ang nilalang para sa susunod nitong galaw. Nagsisimula ng gumiwang ang halimaw, mukhang mawawalan na ng balanse dahil sa tinamong sugat. Napansin ni Chana na hindi naghihilom ang halimaw mula sa kagat nito. Nagulat siya rito at hindi niya maintindihan kung bakit nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagkalito. Pero wala na siyang oras para mag-isip pa, kaya sinugod niya ang nilalang gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa isang mabilis na pag-ikot sa hangin, naghanda siyang patawan ng malakas na golpe ang nanghihinang Nachal. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang kamay, sinusubukang bunutin ang isa sa mga kristal mula sa ulo ng halimaw. Nagawang mahawakan ng agent ang kristal, na agad bumaon sa kanyang kamay at nagdulot ng sugat. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang lakas na nagmumula sa loob at ginawang isang talim ang kristal. Napasigaw sa galit ang halimaw at ibinuhos ang kapangyarihan nito kay Chana. Agad namang naghanda ang dalaga para sa susunod niyang atake. Nagliliwanag ang kanyang mga mata sa kapangyarihan, hudyat na malayo pa sa pagtatapos ang laban. Sinalag niya ang isa sa mga atake ng halimaw na naglikha ng kislap ng mga kislap. Tinamaan ng sunod-sunod na banat ang nilalang kaya napilitan itong ihalang ang mga kamay para protektahan ang sarili. Pagkatapos ay tumalon ng napakataas ni Chana, itinaas ang kanyang espada para sa huling nakamamatay na taga. At sa isang iglap, nahati niya sa dalawa ang Nachal, na siyang nagtapos sa laban, nahati ang ulo ng halimaw. Habang nakabuka pa rin ang bibig nito sa isang piping sigaw. Malinis ang pagkakahati sa nilalang, isang malupit na pagtatapos sa naganap na pag-atake. Nang matalo ang kaaway, lumapag sa lupa si Chana, hingal na hingal pero panalo sa laban. Tinitigan niya ang kanyang mansadong talim, marumi ang kanyang mukha pero puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Maya-maya pa, dahan-dahang naglaho ang katawan ng Nachal. At naging itim na usok na humalo sa hangin. Sa wakas ay humupa na rin ang madilaw na alikabok, naiwang bakante ang bakuran, at tapos na ang labanan. Patakbong pinuntahan ni Chana ang nakahandusay na matandang babae, nag-aalalang tinanong kung ayos lang ba ito. Matapos ang lahat. Pero parang lito ang lola, hindi niya masyadong maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. Nahimasmasan ang lola sa pagkagulat, at tinanong si Chana kung anong nangyari sa kanyang bakuran, para pakalmahin siya, nagsinungaling ang agent. At sinabing isa lang itong mabagsik na baboy ramo na nakatakas na. Nagreklamo ang lola tungkol sa mga baboy ramo, at naisip ni Chana na buti na lang at madaling makalimot ang mga tao pagdating sa mga Nachal. Ngumiti siya at nagpakilalang taga-civil services at sinabing siya na ang bahala sa lahat. Laking pasasalamat ng lola at pumasok na ito sa loob, habang nagpaalam naman si Chana ng may kaunting yuko bilang paggalang, pero nang mapag-isa na siya, biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kung saan nakahiga ang baguhan sa lupa. Tinitigan siya ni Chana, iniisip na ngayon lang siya nakakita ng taong gumagaling ng ganoon. Kabilis sa buong buhay niya. Bumalik na sa normal ang braso ng lalaki, kaya napapaisip siya kung level 1 lang ba talaga ito. Samantala, sumigaw naman. Sa desperasyon si Maruhan, dahil sawang-sawa na siya sa buong sitwasyong ito. Nakatanggap siya ng mensahe na magsisimula na ang trabaho niya. Bukas, na naging dahilan para magpanik siya ng husto. Dahil doon, biglang nagbalik sa isipan niya ang alaala ng nakakatakot na halimaw na iyon. Naalala niya ang nilalang na umaatake gamit ang dambuhala at nakakapangilabot nitong bibig. Pagbalik sa kanyang kwarto, naupo siya sa kama at sinabing ayaw niyang pumunta. Pagkatapos ay nahiga ang binata at nagpa siyang liliban na lang sa kanyang unang araw. Inisip ni Maru na hindi naman niya kailangan ng ganito kadelikadong trabaho pero nag-aalinlangan siya. Bakas ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sandali. Pero sa huli, binaliwala niya ang lahat at tumagilid para matulog na lang ulit. Habang natutulog, isang kakaibang usok ang nagsimulang lumabas sa kanyang katawan. Bigla na lang lumutang ang kanyang kama sa ibabaw ng isang madilim at malalim na bangin, nagbago ang paligid. At napunta siya sa isang kakaibang lugar na puno ng mga naghihirap na bangkay at kaluluwa.
Nagsisigawan sa sakit ang mga nilalang, nakakulong sa isang tila. Walang katapusang paghihirap. Bigla namang may misteryosong boses na umalinganggaw sa dilim na nag-uutos sa kanyang bumalik na ngayon din, na pabalikwas. Nanggising si Maruhan, takot na takot dahil sa napakasamang panaginip. Humihingal siya, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Pagkatapos ng bangungot na iyon, tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang mga kamay habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari. Napagtanto ng binata na umaga na pala at nagulat siya sa liwanag. Pero may nararamdaman siyang kakaiba, kaya napagpasyahan niyang buksan ang bintana para sumilip. Maingat na idinungaw ni Maruhan ang kanyang ulo para makita kung ano iyon. Nagulat siya nang makitang nagliliyab ang buong bundok sa malayo. Sa gitna ng mga apoy, isang kakaibang nilalang ang lumitaw. Nakampanteng naglalakad sa gitna ng sunog. Ang halimaw na gawa sa lava at bato ay umungol ng malakas at nakakatakot ang tingin nito. Pero bigla, nalang may lumitaw na isang babaeng lumulutang at pinaulanan ang halimaw. Nagliliyab ng matindi ang kanyang mga mata na nagpapakitang taglay niya ang kapangyarihan ng isang water natural. Tumama ang tubig sa katawan ng nilalang na tila naramdaman ang tindi ng atake. Pagkatapos ay may lumitaw na lalaki sa tabi niya at nagpakawala ng napakalamig na bugso patungo rito. Isa rin siyang user. Pero, taglay naman ang lakas ng isang makapangyarihang ice natural. Dahil doon, nayelo ang mga binti ng halimaw at hindi na ito makagalaw. Mukhang pagod na ang dalawang agent pero matagumpay nilang napatigil ang nilalang. Tinanong ng babae ang captain kung bakit. Lumitaw ang natural ng hating gabi pero sinigawan lang siya nito na mag-focus muna sa pagpuksa sa apoy. Halatang naiirita ang kanyang kapangyarihan ay sapat na para tuluyang maging yelo ang halimaw sa mismong kinatatayuan nito. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang sandatang yelo para sa sobrang lakas ng kapangyarihan niya, naging yelo at nanigas ang halimaw sa mismong kinatatayuan nito. Pagkatapos, naglabas siya ng sandatang yelo. Gagamit siya ng mga kadena para tapusin na ang laban. Nag-anunsyo ang kapitan na siya na ang bahala sa halimaw, bakas ang determinasyon sa kanyang mukha. Kasabay nito, mabilis siyang tumakbo sa yelo, patungo sa nakapirming sinatsyal, pero bigla na lang, may isang aninong tumama sa yelo, at nagsimulang durugin ang lahat. Sa kadiliman ng kagubatan, dalawang luntiang mata ang nagmamasid sa labanan mula sa malayo. Isang misteryosong utos ang natanggap ng halimaw. Inutusan itong ibalik ang isang tao. Sa pamamagitan ng kaniyang pambihirang lakas, tuluyan ng nawasak ng lava, natsyal ang yelo, at nakalaya. Tumalon ang kapitan sa ibabaw ng halimaw, na naghahanda na para sa isang counter-attack. Nakakuyom na ang kamao nitong gawa sa bato at apoy. Handang-handang durugin ang agent. Sakto namang nagpakawala ang halimaw ng isang napakalakas na suntok na nagpatalsik sa kapitan. Sa tindi ng impact, bumangga siya ng malakas sa isang puno. Bugbog sarado at iniinda ang sakit ng kaniyang mga sugat, ramdam na ramdam niya ang hapdi sa buong katawan, tumakbo ang babae ng may desperasyon. Habang isinisigaw ang pangalan ng kapitan. Hysterical na siya sa takot. Pero biglang nag-transform ang natural, at ang likuran nito ay naging parang isang bulkang puno ng lava. Pagkatapos, sumabog ang nilalang sa isang maapoy na eruption, na may nakapanlulumong lakas. Shocked ang kapitan, napapaisip na. Ano bang nangyayari? Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang naging ganoon kalakas ang halimaw. Samantala, lumipat ang eksena sa opisina ng AI sa Seoul. Hating gabi na noon. Sa control room, abalang-abala ang lahat ng mga agent sa kani-kanilang mga keyboard. Dumating si Vice Director Yu, gustong malaman ang status ng kasalukuyang krisis. Sa main screen, isang red alert ang makikita. Ipinapakita nito ang maraming attack points sa buong bansa. Iniulat ng isang operator na 20 bundok ang sabay-sabay na inaatake. Sinabi niya na ang pattern ng pagpapakita ng mga natural ay tuluyan ng nagbago. Sa isip ng Vice-Director, nagsimula ang lahat ng ito pagkatapos ng briefing na iyon. Bigla namang inanunsyo ng isang agent na may pumasok na emergency call mula sa bususan. Pinindot niya ang button at sinagot ang tawag. Ipinakilala niya ang sarili bilang Vice-Director. Sa kabilang linya, nagsalita ang lalaking nasa crime scene. Hinahanap niya si Yongyun. Ang lalaki sa telepono ay nagpakilalang si Mong Ikbay, ang pinuno ng bususan. Pero wala ng pasensya ang Vice-Director at sinabihan siyang dumiritso na agad sa punto. Pagkatapos nito, sinimulan na niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na may bumukas na gate sa bundok ng Gamjong. At ang pinakamalala sa lahat, 3 araw na itong nakabukas. Nabigla siya sa balitang ito, at napasigaw dahil hindi siya makapaniwalang nandoon pa rin ito. Sabi ni Mayong, tuloy-tuloy ang pagpatay nila sa mga halimaw. Walang hinto nilang pinupuksa ang mga halimaw na lumalabas doon, pero tila walang katapusan ang paglabas ng mga nilalang mula sa portal. Sunod-sunod silang lumalabas ng walang katapusan, dahil dito, sagad na ang kaniyang team at halos wala na silang lakas. Wala na silang natitirang lakas para lumaban pa. Nagtanong ang Vice-Director kung bakit hindi sumasara ang gate at kung nahanap na ba nila ang dahilan.
Samantala, patuloy ang pagdagsa ng mas marami pang halimaw mula sa gintong portal. Ipinaliwanag niya na may isang partikular na natsyal na ayaw tumigil. Hindi ito tumitigil sa paggawa ng isang kakaibang ingay. Paulit-ulit ang nilalang sa tunog na iyon na parang isang napakahalagang mensahe. At ayon sa kanilang translator, may sinusubukang sabihin ng halimaw. Ang mensaheng paulit-ulit nitong sinasabi ay isang utos. Utos itong, dalhin siya. Nagnitngit sa galit ang bisedirektor, sumisigaw at nagtatanong kung sino ba talaga ang dapat nilang dalhin. Sa ibang dako, isang messenger na tiyal ang nakalutang sa kalangitan sa harap ng buwan, mabilis na lumilipad ang nilalang sa gitna ng gabi. Nagiiwan ito ng bakas ng alikabok sa kaniyang pagdaan. Sa isang malakas na kalabog, sa wakas ay lumapag na ang halimaw sa misteryosong destinasyon nito. Sa telepono, sinabi ni Mongik na hindi niya alam kung sino ang hinahanap nila, pero kailangan nilang magmadali. Bigla na lang, nagpakita ang messenger na tiyal. Lumitaw ito sa harap ng mga agent, habang masama silang tinititigan. Balik sa base, pinindot ng bisedirektor ang isang button at nakapagdesisyon na siya. Matapos makagawa ng mabilis na desisyon, baka sa kanyang mga mata ang matinding galit, senyales na tatapusin na niya ito ngayon din. Maya-maya pa, isang helicopter ang lumilipad. Mabilis itong lumilipad patungo sa nagniningas na bundok. Sa loob nito, sinagot ni Eden Wu ang isang tawag sa napakalumanay na boses. Sabi ng boses sa kabilang linya, hindi maganda ang sitwasyon sa bundok, at sumang-ayon naman siya. Tumayo si Eden at sinabing malapit na siya. Sabi niya, nandoon na siya sa mismong encounter site, pagkatapos ay nagpaalam na siya, at sinabing tatawag na lang siyang muli mamaya. Sa isang malakas na tulak, naghanda na siyang tumalon mula sa umaandar na helicopter. Walang takot na sumisid si Eden ng pabaliktad patungo sa lupa. Bumbulusok siya na parang isang misil. Isang matinding liwanag ang nagningning sa langit, hudyat ng kaniyang engrandeng pagdating sa labanan. Patuloy ang mabilis na pagbagsak ni Eden, diretso sa lupa. Isang iglap na lang at babagsak na siya, mukhang madudurog siya sa tindi ng impact. Pero gumamit siya ng isang kakaibang kakayahan, at pinatigil ang kaniyang pagbagsak sa tamang oras. Nagningning ang kaniyang mga mata, at may mga misteryosong markang lumitaw sa kaniyang mukha. Saglit lang ang paglitaw ng mga ito, sa pamamagitan ng kaniyang pambihirang lakas, nagsimula siyang lumutang sa hangin sa tapat ng buwan. Ang kakayahang ito ay tinatawag na spatial fold, isang napakabihirang kapangyarihan. Pagkatapos ay lumipad siya patungo sa gate, at dahan-dahang lumapag sa rooftop. Ni hindi man lang nakalikha ng tunog ang kaniyang mga paa sa paglapag dahil sa kaniyang perpektong kontrol. Gulat na gulat ang mga agent. Tulala silang nakatingin sa anino ng lalaki sa tapat ng kabilugan ng buwan. Nagtanong ang isa sa mga agent kung sino ba siya dahil bigla na lang siyang sumulpot kung saan. Sakto namang sumigaw ang isang kasamahan, nagbabala na hindi ligtas ang lugar na iyon. Naghanda na ring umatake ang natsyal na may pulang hood. Nagsimulang umikot ang matatalas nitong braso. Ipinakita ng nilalang ang kaniyang mga kakatuwang ngipin habang naglalabas ng nakapangingilabot na aura. Isang nakakatakot na ngiti. Pagkatapos, ang nakahood na halimaw ay mabilis na sumugod sa bago niyang biktima. Walang magawa ang agent kundi manood, nakapako sa kinatatayuan niya habang papalapit ang halimaw sa kanya. Pero isang biglaang atake ang nagpabagsik sa kasamahan niya ng napakalakas. Lumingon siya, gulat na gulat, at hindi maintindihan ang nangyayari. Sa harap niya, naghahanda na ang nakapulang hood na natsyal para sa huling tira. Pero bigla, nagsimulang gumawa si Eden ng lamat sa hangin gamit ang kanyang mga kamay. Lumalawak ang lamat na ito, at naglalabas ng madilim na enerhiyang puno ng mga kidlat. Dahil dito, nagbukas siya ng isang dimensional portal sa tapat mismo ng kanyang katawan. Ang teknik na gamit niya ay tinatawag na spatial tear, isang pambihirang kapangyarihan. Ginamit niya ang lamat na ito na parang talim, handang itama sa halimaw. Sa pulang natsyal sa ulo, nahati ito sa dalawa nang hindi man lang nakapalag. Ang katawan ng halimaw ay nahati sa dalawa, habang kitang-kita ang kabilugan ng buwan sa likuran. Pagkatapos, bumagsak ang bangkay ng nilalang sa lupa nang may malakas na kalabog. Tulala ang ibang mga agent, hindi makapaniwala sa nasaksihan nila. Lumapag si Eden sa lupa at sinabing maganda ang trabahong ginawa nilang lahat hanggang ngayon. Sabi niya, siya na ang bahala sa lahat at dapat na raw magpahinga ang team. Nagtanong ang isang agent kung sino ang lalaking yon, pero tinawag siya ng kapitan na kanilang tagapagligtas. Ipinaliwanag ng kapitan na hindi alam ng mga baguhan, pero ang lalaking yon ay isang alamat. Habang nangyayari yon, nag-unat naman ang direktor, handa nang tapusin ang laban. Siya pala si Ilujang, ang pinakamalakas sa lahat at ang nagtatag ng task force. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa lupa at nagpakawala ng mga energy claw sa buong paligid. Mabilis na kumalat ang madilim na kapangyarihan, binalot ang buong lugar ng bakbakan. Pagkatapos, ang mga haligi ng itim na enerhiya ay nagsimulang yuminig at lumitaw mula sa ilalim ng lupa. Sumabog pa itaas ang enerhiya, na bumuo ng isang kulungang kidlat sa buong bundok. Napakaganda nitong tingnan mula sa malayo, lalo na't ang kanyang kapangyarihan ay umaabot hanggang sa madilim na langit. Pinanood ng mga agent ang bundok, gulat sa tindi at laki ng kulay ube na kapangyarihang yon.
Isang nalilitong agent ang nagtanong kung ano ba, yung mga madidilim na lamat na yon. Ipinaliwanag ng kapitan na yon ang maalamat na spatial manipulation ng mga Nachal. Sa unahan, hinarap ni Direktor Ilu ang sarili niyang energy barrier. Nagsimula siyang magbukas ng isa pang lamat sa hangin sa tapat mismo niya. Ang lamat ay naging portal na humihigop sa lahat, na parang isang vacuum. Napunta ang eksena sa kabilang bundok na nagliliyab pa rin. Patuloy ang pag-apoy, patunay na hindi pa tapos ang laban doon. Humihina na ang lava Nachal, pero kinakaya pa rin nito ang mga atake ng tubig. Pagod na ang agent na nakatali ang buhok, wala na siyang lakas para lumaban pa. Nang makita ang bagsak niyang kasama, inisip niyang hanggang dito na lang siya. Pero sumigaw ang kapitan, pinapatayo siya at pinapatakbo habang may oras pa. Naglabas ng huling dagundong ang halimaw, handa na silang durugin gamit ang buong lakas nito. Sa isang determinadong tingin, nagpasya ang kapitan na ibuhos na ang lahat sa huling pagkakataon. Buong lakas na sumugod ang halimaw, pero nagawang harangin ng kapitan ang atake gamit ang isang kalasag. Paulit-ulit na sinuntok ng lava Nachal ang harang, sinusubukang wasakin ito. Dahil sa tindi ng mga suntok, nagsimula ng magkalamat ang depensa ng kapitan. Sa isang huling banat, winasak ng halimaw ang kalasag at direktang tinamaan ang kapitan. Napakalakas ng epekto, tumalsik siya palayo at kumaladkad sa lupa. Unti-unti nang naglalaho ang harang sa hangin. Sa loob ng control room, iniulat ng isang agent na nawala na ang dilaw na alikabok. Napangiti ang vice director dahil sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag, at sinabing ibig sabihin nito ay dumating na siya. Samantala, hinarap naman ni Ildu ang sandamakmak na mga monster. Seryoso ang kanyang mukha habang nakatayo, at napapaligiran na siya ngayon ng lahat ng mga nilalang na niteleport niya doon. Sinabi niya na ngayong nagtipon-tipon na silang lahat, pwede na tayong mag-party. Kasabay ng isang nakakangilabot na ngiti, nagtanong siya kung pwede na ba nilang simulan ng saya. Isang Nachal ang nagpakawala ng galit na unggol, handa nang umatake gamit ang lahat ng lakas nito. Dahil doon, sabay-sabay na sumugod sa kanya ang buong grupo, gutom na gutom sa pakikipaglaban, kinubkob siya ng mga nilalang mula sa lahat ng direksyon. Wala nang pagkakataong makatakas, itinuro lang ni Ildu ang kanyang daliri, na tila ba pumipili ng kanyang unang biktima. Gumawa siya ng isang energy blade. Gamit ang kanyang spatial division technique, isang mabilis na hiwa lang ang tumapos sa isang buong hanay ng mga monster nang walang kahirap-hirap. Pagkatapos, nagpakawala ang direktor ng isang malakas na bugso ng enerhiya, kaya tumalsik pabalik ang lahat ng mga nilalang. Bumalik ang mga energy spike at itinusok sa mga monster. Hindi makapagsalita ang buong team, sobrang gulat sa mga nangyari. Nanginginig naman sa takot ang isang agent. Sabi niya, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng kapangyarihan sa buong buhay niya. Bagsak na ang lava Nachal at dahan-dahang lumalapit si Ildu. Yumuko siya sa harap ng nilalang ng may seryoso at nakakatakot na tingin. Pagkatapos ay tinawag ng direktor ang translator. Gusto niya ng sagot mula sa monster ngayon din. Hawak ang ulo ng nilalang, humanda na siya para simulan ang interogasyon. Tinanong niya kung bakit ang daming Nachal na nagpakita, pero ang tanging nasabi lang ng nilalang ay, dalhin. Tinapos ng translator ang pangungusap at sinabing gusto ng monster na dalhin daw siya sa kanila. Naguluhan si Ildu at tinanong kung sino ang gusto nilang dalhin. Pero ang Nachal, ginaya lang ang boses niya. Inulit ng monster, dalhin ang sino. Ipinaliwanag naman ng babae na inuulit lang nito ang sinasabi nila. Pagkatapos noon, natunaw ang katawan ng monster at naging parang putik ng lava sa lupa. Sinabi ni Ildu na kung itutuloy pa nila ang pagdating, uubusin niya silang lahat. Biglang may tumalsik na dugo mula sa isa sa mga monster sa mismong mukha niya. Pinunasan niya ang dugo gamit ang kanyang manggas. Sabi niya, tapos na ang trabaho rito. Tinitigan ni Ildu ang gate at nagbabala na kailangan na nila itong asikasuhin agad. Yumuko siya at itinapak ang kamay sa lupa, naghahandang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Dumaloy ang enerhiya mula sa kanyang kamay at binalot ang buong paligid. Dahil doon, isang haligi ng kadiliman ang bumangon at nilamon ng buo ang gate. Hinigop ng dimensional energy ang buong istruktura ng gate patungo sa kawalan, dahan-dahang naglaho ang portal, at tanging mga bakas na lang ng lakas ang naiwan. Gulat na gulat ang mga agent sa nakita, at nakaramdam sila ng kaligtasan. Sinabi ng isang agent na akala niya ay mas matanda pa ito. Nagulat siya sa itsura nito. Pagkatapos, itinigil na ng direktor ang kanyang teknik, at naglaho na ang enerhiya sa hangin.